Nung tayo mga bata pa, minsan napagtatawanan tayo ng mga magulang natin, ng mga nagbabantay sa atin. Dahil may mga takot tayo na katatawanan sa kanila. Hindi na alintana na yung ating murang kaisipan, bagamat hindi naman talaga dapat katakutan, somehow tayo mga bata nung maliliit pa tayo, nababalo tayo ng mga takot. Simpleng mga bagay na it cringes us. So, which is normal naman po sa isang tao ang may ganong emosyon. And as we grow older, yung mga takot natin nagiging iba na. Nagiging mas realistic, nagiging mas pangahas ang dumarating sa atin na sukat na pinipilay tayo, tinatanggalan ng lakas para lumaban sa buhay. Ang puntos dito, whenever you are afraid, whenever we are stunned by something, ano po ba ang nagiging reaction natin? Are we done sa tingin natin na wala ka nang gagawin? Papadaig na lang ba tayo sa mga takot natin sa araw-araw? Tayo po ba ay papahinain na lang na tayo ng mga bagay na siyang gumagapi sa ating mga pangamba? And sadly, ito po ay nagaganap sa maraming tao. That's why we are hearing some people who are committing suicide. And even in one place in Japan, I heard na merong suicide forest. And ayon sa nabasa ko, as young as 7 years old, nagpapakamatay. Even sa ating gawain dito sa Pilipinas, we've been hearing of some people dahil sa takot, pangamba, wala na silang kakayang labanan ang anumang pagsubok sa buhay, they ended up killing themselves. Nagbibigti, nagpapakamatay. Masakit nun, nandadamay pa. Pero ngayon, iba yung usapan pag Kristiyano ka. Pag tunay kang manampalataya, may takot ka sa Diyos. Ang Biblia, ang salita niya ay totoo sa iyo. And that's good news. That's why we are commanded. We are admonished. Tayo ay somehow sinisikap ng Diyos na mapakilos to save others from mental health issues, mental depression, para labanan ng takot. Tulungan tayo ng Diyos sa loob nilang sandali to fight fear. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. At nagagalak po kami, nakapiling kayo muli kasama ating magigiting na kapulisan ng Santa Maria at ang mga kapatid natin sa ibang bansa, sa buong Bulacan, at wherever you are ngayong oras na ito, masaya po kami na marinig kayo or make some comments or questions. Sabagat totoo po na marami na pong diniig, pinatay, pinuksa ang destructive fear. Ayon sa Biblia, Isaiah 41:10, wini ka ng Bible, huwag ka matakot, sabi niya. Ako ang iyong Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, ako'y sumasa iyo. Huwag ka ma-discourage. I will hold you up with my victorious right hand. Hindi kita pababayaan. Sinabi rin po ng awit, 118:6, the Lord is with me. I am not afraid. What can mortals do against me? So, yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pwedeng-pwede na po nating panghawakan. Pero ang problema, how can we do that? How can we be able to fight fear? Well, let me give you some suggestions. Una sa lahat, fight fear with God's presence. Kailangan maintindihan nating mga tao, lalo na we who name the name of Christ,
kailangan makumbisi natin ang ating mga sarili that God's presence will be able to help us fight fear. Sapagkat yung fear o takot ay isang natural na emotion natin na pagka hindi po healthy, it will destroy us. But there are things, and there's a fact, na merong healthy fear. Ano yung kamo, Pastor? Healthy fear? Ang tamang, pagkakaroon ng tamang takot will keep us away from sin. If we that healthy fear, it would cause us to exercise caution sa mga mapapanganib, mga magpapahamak sa atin. And I'm referring to fear of God. Pag tayo may takot sa Diyos, and that's healthy fear. If we are afraid of disrespecting God, if we are afraid of making Him displeased, pagka tayo ay merong kaisipan, Panginoon, ayaw kong ikaw'y masaktan, ayaw kong ikaw'y masira ang pangalan, that fear is healthy. That fear will cause us to stay away from evil deeds. That fear will cause us to be more cautious sa mga hindi mo tiyak na susutan. But destructive fear, halimbawa yung natatakot ka mawala ng pera, na pag ikinawala ng pera, mamamatay ka, yung mga tipong natatakot kang mamatay, na hindi mo alam kung ano ang kahinat mo after that, natatakot kang magkaroon ng sakit. Sino ba naman ang merong isip na masaya kang may sakit ka, masaya kang wala kang pera, sino ba naman ganon? Pero sasabihin natin, but if you are defeated by fear of such things, you deny yourself with the freedom to live the best life. Dahil hindi mo naman po masusukat ang katuwaan sa buhay by having much money. Gusto po ng Diyos na maintindihan natin that we should be aware of His presence and that we should not be afraid dahil hindi siya nagpapabaya sa atin. Talaga lang tayo ay nawawala ng tiwala. So fight fear with God's presence. Sabi po ng Joshua 1:9, ito iutos ko sa inyo, be strong and be very courageous. Do not be afraid, nor be discouraged, for the Lord God is with you, saan man kayo pumunta. Yung bang meron kang assurance na God is with you, meron kang katiyakan na hindi kanya pinababayaan and He will never fail His promise. Ang problema lang tayo nawawala ng tiwala. So fight fear with God's presence. I-claim nyo, Panginoon, may we feel your presence. May your presence guide us. May your presence make me courageous. Secondly, fight fear with God's promises. Again, ito pong Biblia ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Promises that could be our weapon to fight fear. Mga katotohanan na dapat magpapalaya sa atin sa mga maling takot. Yung takot nating mawala ng pera, kawawa tayo, yung takot nating tayo ay manghinang katawan, and wala tayong panustos sa buhay, ang mahal ng bilhin, lahat nagtaasan. Of course, normal for all of us to have such fear na parang hindi mo kaya mabuhay bukas, parang wala ka nakakainin. Even the fear of failing your family, talagang pahihinain tayo. But if you fight fear with God's promises, and He is saying to us, I will never leave thee nor forsake thee, I will provide, I will be your sustenance. Sabi ng Bible, He loaded us daily with His blessings. Sana po, panghawakan natin pangako niya. Of course, do what you are supposed to do. Hindi yung, bibigyan pala ako ng Diyos araw-araw, so magwawaldas ako.
That's very wrong. Okay, ingatan naman pala ako ng Diyos, so sasayahin ko na buhay ko kung saan-saan. Magwawala na ako kung saan-saan. That's presumptuous. While God is promising us His provision, His protection, in His presence, dapat naman gawin naman natin yung ating end of the bargain, live right. Sa John 8:31 and 32, sinabi ng Panginoon sa mga tao na nananampalataya sa Kanya, He is telling this to us, you are truly my disciple if you remain in my teachings. So if we believe in God's promises, you will know the truth and the truth shall set you free from all the fear. Pangatlong bagay, fight fear with God's passion. Ano ba yung mga mahalagang bagay sa Diyos? What are the things that God wanted us to accomplish? Ano ba yung nais ng Diyos na may patupad sa mundo? Those are His passions. To see goodness, kindness, lalo na ginagawa ng mga Kristiyano. Yung maging malaya ka mula sa mga takot, magsisimula when we recognize how much God loves us. Ibig sabihin, when we really believe that God loves us, yung lahat ng takot mawawala. Kumaga, may takot kayo sa mga bagay na ito. Bakit tayo magpapatalo sa kanyang mga bagay when, in fact, God is more even powerful sa ganung bagay. 1 John 4:18, perfect love casteth out fear. So if we are afraid, matakot ka na mapagalitan ka ng Diyos. If you are to be afraid, matakot tayo na ma-disrespect natin ng Diyos. If we are to be afraid, you should be fear of dishonoring Him. Pero pagka nagagawa po natin yung pagtitiwala sa kanyang presensya, sa kanyang passion, sa kanyang mga pangako, you will always be protected. So, ang hamon sa atin, face fear with faith. Ang sabi ng isang dating presidente ng ibang bansa, during the Great Depression, sabi niya, we have nothing to fear but fear itself. Yun nga po tinatalakay natin eh. Whatever you are afraid of, kundi ito ay takot niyo sa Diyos, hindi tayo dapat magpatalo. You should not be afraid of those things, lack of provision, good health, lack of direction. Kung papunta tayo sa bangin ng pagkasiphayo, alam natin ipapahamak tayo. Ba't di tayo magtiwala doon sa magdudulot sa atin ng direksyon, magpo-provide for us, will protect us. Instead na maghimutok ang ating kalooban sa mga negatibo na bagay, let's trust God for wisdom and instructions. Maraming mga bagay sa ating mundo, talagang pipilitin tayo na yumukod at mag-submit sa mga takot like losing your job, losing your savings, losing your health, losing your family. Talagang ayaw po natin yan. Pero ang Diyos po ay nagsasabi ng mga salita sa kanyang Biblia, huwag tayong paalipin sa takot. Dahil hindi naman po lahat ng takot ay gawin nating monopolyo ng pagdaig sa atin. There is such a fear na healthy. Tulad na nabanggit ko kanina. In one occasion, sabi ng Panginoon, sa Matthew 10:28, fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. Kung meron tayong aalaga ang takot sa ating buhay, yun yung pagkatakot sa Diyos. Matakot tayo masaktan ng kalooban niya. Matakot tayong ma-disrespect natin siya. Matakot tayo na siya'y hindi mapapurihan. At sa lahat ng tao, God is telling all of us, lalo na sa mga hindi Kristiyano, huwag ka matakot sa pumapatay ng katawan pagkatas wala na magagawa yan.
kundi matakot kayo sa may kakayahang pumatay ng katawan at magbulid ng kaluluwa sa impyerno, and that is God. If you are willing to let one fear sa iyong buhay, mga kapatid, fear God. Sa Diyos tayo matakot. And this is healthy. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you have that fear of God, God will guide you, God will direct you, God will provide for you, He will lead us. That's a kind way of saying you don't have good sense unless you fear the Lord. So, hindi naman nangangahulugan na para kang isang maliit na bubwit na daga na nakakita napakamabalasik na pusa na nanginginig ka palaging gano'n pagka karap po Diyos. Hindi po gano'n ang sinasabi ng Diyos na takot or phobia. Kundi sabi ng Panginoon, yung takot na ito na para sa Kanya, full of respect, honor, pleasing Him. Pero yung fear, spirit of fear, and the bondage of fear, hindi maganda. So in closing, let me discuss this. The spirit of fear. If you suspect na ikaw ay alipin ng takot, hindi takot sa Diyos, you don't have to stay there. May mga takot kayo, yung binanggit natin kanina, lack of anything, lack of good health, lack of wealth, lack of provision, everything. If you are having such fear, you do not have to stay there. Alis ka dyan. Ibubulid mo sarili mo sa kapamakan. Young Timothy was equipped and anointed to do the work of God. And he was told by Paul, God hath not given you the spirit of fear, but of power and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. In effect, Paul was saying, you have forgotten who you are. Pagka ginanatili sa mga maling mga takot, sa destructive fear, you have forgotten, lalo na kayong Kristiyano, you have forgotten what God has done for you. You have forgotten who God in your life. You have forgotten His goodness and kindness. Pagkatas na lahat ng provision ninyo sa inyong mga anak, you have provided for them from being a baby hanggang sa mag-college. And then, meron siyang isang need. Kailangan niya ng 5 piso, sasabihin niya sa inyo, hindi ko alam kung kayang ibigay ng tatay ko yun, 5 piso. Sipin niyo nakaka-insulto naman yun. Hindi ko alam kung kayang akong bigyan ng nanay ko ng 1 kilong bigas. Paano nakaka-insulto yun? God, they have been providing for us for many years. Yun lang bagay niya. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, yung ibon sa himpapoid, pinakakain ko, yung lily of the valley, inaaligaan ko, kayo pa kaya? Sabi ng Panginoon sa Romans 8:32, ibinigay ko nga anak ko sa inyo eh. He that spared not his own son, ibinigay ko nga ang anak ko sa iyo. Bakit hindi ko kayo ibigay sa iyo yung mga pangailangan mo? So pagka tayo nagduda, we are insulting God. Fear ng mga bagay na nagpapahina sa atin, sa sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag ka matakot sapagkat God has not given you the spirit, spirit of fear, but of power and of a sound mind. Dahil, of course, si Timothy, tulad din natin, fear caused Timothy to forget. And fear causes us to forget the benefits ng Diyos. So let's focus on what God wanted us to look. Let's try to ask God's grace to help us take our eyes off of things and put our eyes on Him. So, blessing ng Diyos araw-araw, pag-iingat ng Diyos araw-araw, pagpasalamat natin. And perhaps Timothy was afraid of what might happen to him, doon lalo ng panahon na talaga napakahirap ng pangangaral. But when we listen to God's still small voice, you will be calm, pacified. But when we listen to the sinister minister of fear, that is Satan, lahat ng mga abilities, kakayanin nyo will be buried. Walang magiging silbi. In addition, fear can literally make you sick. Sa totoo lang, sabi ng isang doktor, 90% of chronic patients
The trouble did not start with cough or chest pain. The first symptom was fear. Sa ating buhay, yung takot ay parang buhangin na inilalagay nyo sa makinarya na sumisira, it causes friction. But, as I've said, fight fear with faith. Faith is like an oil sa isang machinery, it lubricates. Gumaganda takbo. So fight fear with faith in God. Not with fear. Not only the spirit of fear, the spirit of faith. Salamat tayo sa Panginoon. God doesn't tell us only the problem. God, through Paul, gives us the answer. Faith can face fear and overcome. Sana maunawa natin na mga kapatid, sabi ng Bible sa 1 John 4:4, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan si Kristo na nasa sa atin kaysa kay Satanas na sa libutan. Psalm 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So focus on the Lord. Tandaan nyo, tayo po ay tinatahanan ni Kristo. He dwells in us through the Holy Spirit. So God has already given you the spirit of power. And love can be a mighty force to overcome fear. If you love God, if you want Him to be pleased, you are more even powerful. Ang sinasabi natin mga kapatid, as we close, we cannot love God perfectly, but God's love will give us more power, endurance. And when you see God's mighty power on one hand and His mighty love on the other hand, fear melts away. Mag-rest tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Romans 8:28, sabi ng Bible, ano man mangyari sa atin, dahil alam natin ang Panginoon nakagabay, mahal natin ang Panginoon, whatever happens to us, as long as you do what is right, you do what you have promised God to do, and yung tinutupad mo, pangako mo, panata mo sa gobyerno, sa iyong trabaho, whatever happens to you, then mahal mo Diyos, and God knows that, all things will work together for good. At ayaw ng dyablo na maintindihan natin yung ganung bagay. Huwag kayo kagad magmumukmok when malas ang nangyayari sa ating buhay. Dahil pagka nagmukmok tayo, nagpadaig tayo, yun ang gusto ng dyablong gawin. 2 Timothy 1:12, sabi ng Bible, dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya. Sapagat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos ako naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. So, ang sinasabi ni Paul, I know whom I have believed. Pinagkatiwala ko siya ng aking kaluluwa, and I know He would take care of me. Mga kaibigan, tandaan niyo, lalo kayong Kristiyano, na ipagkatiwala niyo nga sa Kanya ang inyong kaluluwa. At hindi niya kayo ipagkatiwala ang inyong buhay, pangangailangan. Of course, lahat tayo, pati ako, madalas nagdududa rin. But let's all learn to trust Him. Have you committed everything to Him? Ipinagkaloob na ba natin sa Kanya ang ating full trust? If we do that, kalmati tayo lagi, and He will give us wisdom and guide us. Let me give you some verses as we close. Psalm 56:3. What time I am afraid, I will trust in Thee. Isaiah 41:13. For I, the Lord, thy God, will hold thy right hand, and I will say to you, fear not, I will help thee. Hawak niya kanang kamay mo. Joshua 10:25, and Joshua said unto them, fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage. For thus shall the Lord do to all your enemies against whom ye fight. Lahat ng takot ninyo, itutumba ng Diyos yan. Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Again, let's fight fear. F-E-A-R. Face your fear with faith. Ano ba yung fear? F-E-A-R, false expectations appearing real.
Minsan mga takot natin talagang anino lang. It won't hurt us. Ano pwede mong gawin when you are having fear? One, forget everything and run. Or face everything and rise. In Jesus' name. May God bless us with power, sound mind, and full of trust sa ating Diyos. Please pray. In particular, pray for our good friend, Sir si Major Alan Batley, na kasalukuyan pong humarap sa kanilang uh, uh, sumabog na bulkan dito sa dako ng Bicol. Mga ashfall, mga ashes. Pray for their safety, yung tropa ron. And also pray for Major Batley's family. And also pray for the Squad 240, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Patrolman Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rodolfo Cesar Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pray for Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, yan din po si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr. Pray for our Assistant Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and of course, pray for our Squad Leader si Police Major Romeo de Guzman. Karangalan pong maging bahagi ng kalambuhay at ng ating squad using the Bible as our guide. God bless us all, and may God give you peace. Until next time, salamat po.